Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos at ito po ay napapanahon ang ating pag-aaral na ito sapagkat ito po ay may kinalaman doon po sa pag-stay po ng bahay, no? Yung huwag lumabas, no, ng bahay. So quarantine, no, home quarantine. So yun po. At nais ko pong basahin mula sa aklat ng Exodus, kabanata 12, talata 21 hanggang sa 27. At sana po ay kayo po ay makiisa sa ating pag-aaral ngayong gabi. At ako po ay manalangin sumandali para po tayo ay bigyan ng gabay ng banal na Espiritu at ipaunawa ang kanyang salita sa oras na ito. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa patubay ng banal na Espiritu Santo, hinihiling ko po na inyo pong bendisyonan ang inyo pong lingkod at ang iyong mga salitang aming mapapakinggan, aming mababasa. Nawa ito ay magdulot sa amin ng kalakasang espiritual, karagdagang kaalaman at karunungan. Ito ay makita sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat po, Diyos, at pinagkakatiwala ko po ang mga ilang oras sa iyo pong kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ito po ay pinamagatang manatili sa loob ng bahay, no? At sabi po dito, tinawag nga ni Moises ang mga leader ng Israel at sinabi, pumili kayo ng kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Balikan ko lang po, yung kordero ay tupa po, tupa. Okay. So, 22, tuloy ko po. Kumuha kayo ng mga sanga ng isopo. Basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. 23. Sa gabing yaon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipsyo o Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. So ginamit dito ay mamumuksa, pero sa iba pa pong salin yan ay angel of death, no? Okay. 24. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin ang mga Ehipsyo. Ngayon ay atin po itong bibigyan diin, no? Pagbulay-bulayan po natin ang mga talatang ito. Una po, ang nakita ko po rito ay
Ah, so tinawag ni Moises ang mga leader ng Israel. Bagamat si Moises ay pinili ng Diyos, no? At siya po sa kanyang panahon, siya po yung kinasiyahan sa iba pang salita sa English na sa English na wika ay man of God, no? Si Moises. So dito makikita natin ay ayun, tinawag niya ang mga leader ng mga Israelita, ang mga Israel people. Tinawag niya yung mga leaders. Tapos sabi doon, may utos sa mga leader. Inutusan ni Moises na pumili, sabi doon, pumili ng kordero o tupa, tupa. At ito ay kanilang papatayin at ang dugo ay kanilang ititipon o kanilang ilalagay sa isang lalagyan upang mapahiran ang doorpost, no? Yung hamba, no? Pahiran daw po ito. Yun ang instruction sa kanila. Papahiran ng dugo. Okay. Tapos sa 22 sinabi doon, kumuha kayo ng sanga. So yung sanga para gamitin para pangpahid. Hindi pa uso sa kanila yung brush ng pang-paint. So sanga lang po ng isupo, no? At ito ay babasain ng dugo ng kordero ng tupa at ito po ay babasain yung doorpost. At pag nabasa na nila yon ay ibig sabihin ay natupad nila ang pinag-uutos ni Moises. At yung inutos naman ni Moises ay galing naman sa ating Diyos na si Yahweh. Okay. Dito sinabi doon na sa 23, sabi doon, sa gabing yaon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipsyo at papatayin ang mga Ehipsyo, no? Yung buong Ehipto ay lilibutin ni Yahweh. Tapos pag may nakita siya ay papatayin niya. O yung loob ng mga bahay na walang pahid ng dugo ng kordero ay mamamatay. So ganun po yung mangyayari sa kanilang panahon. Bakit? Kasi nga alam naman natin lahat na ang mga Ehipsyo ay hindi naniniwala sa Diyos ng mga Israelita. So papatayin ang mga dumating sa punto na iyon ay nagalit na ang Diyos dahil ang mga Israelita ay kanilang ginawang slave, ginawa nilang alipin. Ang mga Israelita naman ay mayroon Diyos na pinaniniwalaan na tutulong sa kanila at sila'y patuloy na nananalangin. At dumating ang panahon na dininig ng Diyos ang kanilang hibik at pananalangin. Kaya sa panahong iyon ay gusto ng Diyos na
maparusahan na ang mga Ehipsyo sa kanilang bayan, no? Yung Ehipto. So, ayun ang nangyayari. Tapos, sinabi doon na papatayin nga lahat ng bahay na may makita na pahid ng dugo dito. May pahid ng dugo sa hamba. Ay ito daw po ay kanyang ito po ay kanyang babantayan. Ibig sabihin po protektahan ng Diyos. At hindi niya iaalaw na pumasok yung mamumuksa, yung angel of death. So ibig sabihin, ang pintuan ay mayroon siyang palatandaan na ito ay mayroong namatay para sa mga tao na nasa loob. Ang tinutukoy po doon ay yung kordero o yung tupa. May namatay on their behalf, para sa kanila. So, hindi alam ito ng mga katuruang ito ay hindi alam ng mga Ehipsyo. At ito ay bagong ordinansa o patakaran ng Diyos na ibinaba. Okay, so makita natin dito na doon sa 24 sabi niya, sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin. Yun, yung utos. Palagi ang ganapin. Sundin ang mga tuntunin. Sabi doon, sundin. Hindi dapat nilalabag. Sundin. Tapos, at palagi ang ganapin. I-practice. Gawin. Pati ng inyong mga anak. So, hindi exempted yung anak. Kasi sinabi doon, pati ang mga anak. Sige, so, sa 25, sabi doon, patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Patuloy, continuous, ibig sabihin may continuity, patuloy, hindi dapat siya napuputol. Patuloy ninyong ganapin. Kung kanina doon sa 24 ay palagi ang ganapin, ito inulit na naman dito sa 25, patuloy ninyong ganapin. Okay? So, ayan po. Sinasabi diyan na patuloy daw na ganapin. Hanggang saan daw? Sabi dito, maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Lupain na ipinangako ng Diyos. Sa maraming mga Pilipino, ngayon ay nasa iba't ibang sulok ng daigdig, iba't ibang bansa, nations. Kasi God is may promise ang Diyos doon sa mga taong pinili niya, leader. Halimbawa na lang, kung may mga kaibigan po akong mga pastor sa iba't ibang lugar, halimbawa na lang, ang kaibigan kong si Pastor Levi, ang greener pasture niya ngayon ay nasa
Cambodia, no? Yung kaibigan ko at kumpare ko na isang pastor na mahal din sa akin ay nasa Canada. Yun ang greener pasture nila. Ibig sabihin ay yung promised land ng Diyos sa kanila para gawin, tuparin yung pagkatawag sa kanila. Mag-minister doon, mag-church plant, or sharing the gospel doon. So, ganun ba? Pero, ang utos ay patuloy gawin, ganapin, no? Kahit nandoon ka sa iba-ibang bansa. Ngayon, halimbawa, nandoon ka na sa ibang bansa at tapos ang inyong anak doon isinilang. Of course, maghahatid ito ng confuse sa kanya. Bakit ginagawa ni Papa at ni Mama itong ganitong practice? So, pag nagtanong ito, kailangan ipaliwanag, ituro sa bata upang ito ay maunawaan niya. Naalala ko nung ako ay nagtuturo pa sa isang private school sa Blessed John Christian Academy ay ang aming tema doon ay sa Proverbs, no? 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, sa bata pa lamang, habang bata pa ang isang nilalang ay turuan na ng salita ng Diyos. At kailangan itong ganapin sapagkat utos ng Diyos. Okay, patuloy natin. Sabi dito ay 26 tayo. Sa 26, kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginawa ito, 27, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin ang mga Ehipsyo. So, pag nagtanong nga yung mga bata, ito ipaliwanag. Alam nyo ba, mga kapatid, yung sa 1 Corinthians chapter 11, 23 down, ay yung kino-quote namin lagi pag communion. No? Kino-quote namin ito lagi pag nagko-communion bago kumuha ng two elements, no? Santa Cena, yung tinapay at saka yung kopa, ay doon doon nagsimula doon. Sa Old Testament mayroon na siya, at sa New Testament ang tupang pinatay sa New Testament ay si Jesus Christ na. Si Jesus Christ, He is the Lamb of God, yung tupa na namatay on our behalf, no? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. So, dito nagsimula ito, mga mahal kong kapatid. Gusto kong inyong maunawaan, basahin ko yon para hindi po tayo maging bulaan na mga ngaral.
no? At gusto kong basahin ang mga talatang ito para ayan. Sabi ng unang Korinto kabanata 11 talatang 23, ang sabi ay ganito: Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay pinagkanuloy dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So, aalalahanin hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. So, meaning, hanggat di pa dumarating ang ating Panginoon, we need to practice this. Kasi bakit? Ordinance ito na nagmula sa Diyos. Hindi ito man-made. This is God-made. No? Hindi ito gawa ng tao lamang. Ito ay kalooban ng Diyos na dapat gawin. Nakakalungkot kasi po maraming mga tao na pag-araw o pag-oras na ng communion ay yung iba umiiwas. At yung iba naman ay hindi dumadalo. So, ibig sabihin, mayroon doong disobedience. Okay. No? Mayroong hindi pagsunod doon. Bakit kaya hindi nila sinusunod yon? Ganito po kasi ang kadahilanan. Ang sabi ng Biblia, kung bakit nila hindi nasusunod, kasi nga, ay doon sa binasa ko, sa Hulihan, sa 27, ganito po ang kasunod, sabi doon, ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Malinaw ho yun. Hindi na kailangan na marami pang pasakalye na pananalita o ano. Napakadaling unawain. So, ibig sabihin yan, mahal kong kapatid, hindi ka dapat lumiliban. Pag oras ng communion. Kung sa palagay mo, ikaw ay nagkasala, mayroong 1 John 1:9 na sinasabi, If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to clean us from all unrighteousness. Sa pagkasalin sa ating salita, na kung ipapahayag ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, ang Diyos daw po ay banal at tapat, handang linisin ang ating mga kalikuan o ang ating mga karumihanan.
No? Thank you for His blood. Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Dahil His blood is powerful. May kapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya, siya yung naalala ko nung nandoon pa ako sa kabilang pananampalataya, may awit kami doon noon na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Diba? May ganun. Hindi lang ako masyadong magaling kumanta kasi kulang pa sa practice. Pero, ang ibig ko sabihin ay ganun po. No? Ganun po yan. Mahal natin ang ating mga kapatid na nandoon sa RC na pananampalataya. Kasi mahal sila ng ating Panginoon. We love them also. That's why we encourage them na i-practice yung nasa salita ng ating Panginoon. Unawain at intindihing mabuti na yung pong pinagagawa ng Diyos. Katulad nito. Sabi ng Diyos, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa Exodus naman, ituro ninyo, gawin ninyo ito. No? Patuloy. Hanggang sa saan man kayo mapunta, anumang bansa, yung greener pasture nyo, saan kayo. Ganon. Gawin ninyo ito, sabi ng Diyos. Pag ituro din sa kanilang mga anak. No. Ako po ay may observation doon sa akin pong dating pinagmulang pananampalataya. Kasi po ako ay minsang naging sakristan ng doon sa pananampalataya ngayon. Ang aking observation ay ang mga tao, kami, ay kumakain ng tinapay pero yung nasa kopa ay yung leader lang ang umiinom. Pero kung papansinin ang Biblia sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po sila ay uminom sa New Covenant, which is the blood, no? Yung katas ng ubas. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So kami din po ay yun po yung naghatid sa akin ng confuse. Bakit ang hindi puli yung pagsunod ng salita ng Diyos doon. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman po silang paliwanag kung mayroong bakit ganun laang. So, hayaan na natin yon, no? Choice nila yon. May kalayaan silang sundin o hindi. Ganon din po sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ako po bilang isang tinawag ng Diyos na magturo at mangaral ng kanyang salita ay ang aking pong practice ay hindi ko po pinipilit ang lahat ng taong sumunod o maniwala. Pero yung aking boldness, yung eagerness na pagtuturo na nawa ay maintindihan nila at ito'y i-practice sa kanilang buhay. Yun ang aking encourage. Pero to force them, no. Kasi hindi ako Holy Spirit.
para bumago ng kanilang puso at ng kanilang buong pagkatao. Ministry po yun ng banal na spirito. Ang bumago ng isip, ng pagkatao. Ang trabaho po yun ng banal na spirito. So, mga mahal kong kapatid na nakapanood, nakapakinig ng video ito, I encourage you, remember this teaching. Christ died for your sin because He loves you so much. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. So, sa mga panahong ito, naway ito'y maging daan upang isuko mo ang buhay mo sa Kanya na nag-alay ng buhay para sa iyo. Ang kailangan mo ay aminin mo na you are a sinner and you need a Savior. There is one Savior in this world, the only begotten Son of God. He alone. Wala na pong co-Savior. Hindi po. Wala po. So, I hope and I pray na mag-pray ka, aminin mo na ikaw ay makasalanan, and then kailangan mo ng tagapagligtas at mayroong tagapagligtas, si Jesus lang. Wala pong religion na nasulat sa Biblia na tagapagligtas. Wala po. Wala pong religion na nag-alay ng buhay para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Wala po. Religion cannot save you. Hindi po. Hindi ka kayang iligtas ng iyong relihiyon. So sana, maintindihan mo ito. Ang challenge ko ngayon sa iyo, if you want, sumunod ka sa ganitong panalangin. Amang Diyos na banal, ako'y isang taong makasalanan. At dahil sa aking kasalanan, ako'y nararapat na parusahan, mamatay sa aking kasalanan. Ngunit si Jesus, ang nag-iisa mong anak, isinugo mo, nagkatawang taong Diyos, namatay sa krus, nabuhos ang kanyang dugo para hugasan ang kasalanan ng mundo. Kalakip ang aking kasalanan. Panginoong Hesus, ipinakikiusap ko, hugasan mo po ang lahat kong kasalanan. Pinagsisisihan ko na ang lahat kong kasalanan. Mula nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan, hugasan mo ko ng banal mong dugo. Dahil dugo mo lamang ang may kapangyarihang maghugas ng kasalanan na sanlibutan.
Salamat po dahil ito ay ginawa mo na. ₱20,000 taon nang nakaraan. Ngayon ay aking pinaniniwalaan na ako ay hinugasan mo na. Tinatanggap ko ang kalinisan na kaloob mo sa akin. Ngayon, nagdidesisyon ako. Binubuksan ko ang aking puso. Iniimbitahan ko ang Espiritong Banal na pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa mga oras na ito, maghari ka sa aking buhay. At inihiling ko po na isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking taus-pusong pananalangin at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsunod sa pananalangin ito. Mula sa mga oras na ito, tanggapin mo ang pagpapalaya ng Diyos mula sa mga kasalanan. From now on, believe in your heart that Christ lives in you. So, sa mga susunod nating pag-aaral ay naway huwag mong kaligtaan upang ito ay matuturuan kita paano ang susunod na hakbang ng bilang mananampalataya. So God bless you. Jesus loves you. In Jesus' name. Amen.